At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sana only child na lang ako. Yan ang madalas na naririnig sa ilan nating mga kapatid. Kala nila kapag only child ka, spoiled or bossy ka. May attention ka nga pero hindi lahat ng gusto mo makukuha mo, lalo na kapag gipit ang pamilya. At ito po ang kwento ng ating letter sender ngayong umaga. Dear Dimples, ako po si Vanessa, only child na maagang hinarap ang mabibigat na pagsubok sa buhay. 18 years old pa lamang po ako nang nawala ang pinakamamahal kong ina na OFW sa Dubai dahil sa cancer. Pagkawala po ng nanay ko, ako na rin ang umako sa responsibilidad na alagaan ng aking lolo at lola. Pero hindi naging madali ang lahat para sa akin. Hindi nagtagal, namatay si lola dahil sa pneumonia. At ngayon naman po ako pa rin na nag-aalaga sa lolo ko na may demensya. Sa lahat ng hirap, luha at lungkot, natutunan ko pong maging matatag at magtiwala ng buong buo sa Panginoon. Lubos sa gumagalang, Vanessa Raya. Kaya nga po, sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ni Vanessa na sa murang edad, hindi sumuko sa kahit anong pagsubok. Welcome to Good Morning Kapatid, Vanessa. Good morning! Good morning po, Miss Dimples. Thank you for your time today. Napaka-inspiring ng kwento mo kasi I know marami sa mga kapatid natin ang maaaring nakakaranas ng nararanasan mo or naranasan mo. Una sa lahat, kamusta ang lolo mo na may dementia? Ngayon po, medyo okay na po siya. Unlike po before na medyo wala po siya sa sarili, na nananakit. Pero in God's grace po, thank you Lord, this year po, medyo okay na po siya. That's good. Ano nga ba yung mga challenges sa pag-aalaga mo sa kanya na wala kang ibang kapatid na masasandalan? Kasi usually, di ba, if you have brothers and sisters, meron kang pwedeng tawagan na, o ikaw muna kay lolo today, or ako muna, kailangan ko lang muna mag-work today, ikaw na muna. O ano yung pakiramdam ng gano'n? Bilang only child po, minsan po mahirap kasi kunwari nakakulong lang po ako sa kwarto, wala po akong nadadamayan o napagsasabihan, solo ko po yung mga responsibilidad. Pero tanggap ko po kasi yun po yung binigay sa akin ni Lord na path po. Oo. Ano naman ang naisip mo kung bakit shinare mo sa social media or sa TikTok ang pag-aalaga mo sa lolo? Dati po nag-share lang po ako nung 2021 ng mga videos po. Tapos nung nakita po nila yung mga videos ko sa lolo at lola ko, sabi po nila, ay ganun din ako. Parang nakaka-relate po sila. So kapag na-share ko po, parang meron po akong karamay at ipakita po sa kanila na hindi po sila nag-iisa. That's right. Halos 2 years na nga ang pagitan ng mga pagsubok na dumating sa buhay mo. Paano mo to hinaharap, Vanessa? At paano rin nakatulong sa iyong pagkatao at buhay ang lahat ng mga pinagdaanan? Bago po kasi mamatay si mama, sabi niya po sa akin, anak, kahit man maganda ang buhay mo or malungkot, lagi kang magpasalamat kay Lord kasi yung nakikita mong path, hindi yan yung nakikita niya. So kahit po nawala po yung mama ko, wala po akong father, wala po akong kapatid, trust pa rin po ako kay Lord kasi alam ko po mas better po yung plans niya. Ilang taon ka na, Vanessa? 24 po. Oh, so young and yet so big of a faith, no? Kadalasan kasi pag bata ka, dinedevelop mo pa lang yung faith mo. Pero kapag talaga may pinagdadaanan tayo sa buhay, talagang natututunan natin kumapit sa Panginoon, ano? Bakit sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dinaanan mo ay hindi ka sumuko sa buhay? Bakit, ano yung nagbigay sa'yo ng lakas ng loob, inspirasyon to keep moving forward? Ang inspirasyon ko po yung family ko. Kasi pag nakikita ko po silang masaya sa ginagawa ko, parang okay lang po kahit last na ako, sila naman po muna. Kasi nung bata ako, sila din po nag-alaga sa akin. So, babalik ko lang po yung binigay din. So, ikaw talaga laking lolo at lola ka. Opo. Kaya talagang malapit na malapit sila sa'yo. Opo. Kumaga parang it is paying it forward yung kabutihan na ibinigay nila sa'yo. O isa pa nga po mga kapatid na nakakabilib at nakakatuwa dito kay Vanessa ay at a very young age, alam na niya kung saan niya ilalagay ang kanyang pinaghirapang pera. Sa isa mo ang video sa TikTok, nag-share ka sa iyong followers ng first top 3 investments mo na meron ka in your 20s. Ano-ano yun? Yung first top 3 investments ko po, yung first po is yung memorial plan. Okay. Pangalawa po is lawn lot or yung lupa po sa cemetery. I understand that. Oo. And yung pangatlo po yung life insurance. Oo, alam mo, kasi kami rin nila Papa B, we have an endorsement of cemetery lots, you know, a haven. Actually, it's Haven of Infinity in Lipa, Batangas, no? So, ako naiintindihan ko yung ganyang investment because ito yung mga bagay na hindi mo sana gustong magamit anytime soon, pero tumataas kasi ang presyo niyan. In fact, I know for a fact that like you, a lot of people like to invest in lawn lots, tapos i-flip nila.
Ganun din ba ang balak mong gawin? Yung sa akin po kasi sa experience ko po, nung namatayan po ako ng mama po and lola, ang hirap pong mamatayan yung di mo po alam kung mafe-feel mo yung wala kang pera That's or right. yung emotion mo. Kaya mas maganda na po Na ready ka. Na ready po. At saka sa'yo kasi, as you said nga, wala ka talagang inaasahan na ibang gagawanan para sa'yo. Totoo yun na, yung best friend ko si Cresme, I think you know her. She was my best friend in college. And then, nung namatay ang daddy niya, kami ang kasama niya kasi wala siyang kapatid. So kami ang kasama siya. Ako, literal to ako ang namimili ng kabaong ni daddy. Kasi by the time na you're grieving and you just experience loss, magulong-magulo pa ang pag-iisip mo niyan. So I understand what you mean, Vanessa. Sa mga pinagdaanan mo, sumagi ba sa isip mo ever na nagkaroon ka rin sana ng kapatid? Parang ginusto mo ba sana na sa lahat ng to meron sana akong kadamay? Opo, lagi ko pong naiisip yun. Kasi bilang only child, parang ano po kaya yung feeling na may kasama kong mag-share ng responsibilities, may kasama kong mag-share ng lungkot at saya na hindi lang po minsan nasa kwarto lang po ako. Pero po, kasama ko naman po yung mga pinsan ko, partner ko po, yung mga kasama ko sa bahay. Tinitignan ko na lang po yung kung ano po yung meron ako kaysa sa wala po ako. Agree. Alam mo, nag-agree ako sa'yo dyan na minsan kasi ang nakikita natin kaagad ay yung wala tayo. But in fact, when we look around us, marami tayong yaman sa buhay na maaaring hindi nakikita ng iba. Diba? Para sa mga only child na kagaya mo, na nanonood ngayon, gaya mo may pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay, anong mga life lessons at 24 ang pwede mong i-share sa kanila? Ang life lesson ko po is love yourself and it's okay to rest. And minsan po, alagaan mo din po yung sarili mo para hindi ka mapagod. Oo. Yun po. Kasi pag tayong napagod, paano na sila? Paapektado po silang lahat. Totoo yun. Sa mga Gen Z na hindi ko nararamdaman kasi hindi ako Gen Z. Si Kali ba Gen Z? Oo, Gen Z ata yung anak ko. Oo, millennial na kasi ako. Nakapiling pa nila yung kanilang mga magulang, mga lolo't lola. Ano yung mensahe mong gustong iparating sa kanila? Habang nandyan pa po yung parents niya, always love them. Kasi ako po, minsan, kunwari Mother's Day, nakikita ko po sa social media, may binabati sila, may kasama sila. Ako po mag-isa lang, pero yung mga time na minsan po yung mga magulang medyo matalak po. Pero ngayon, hinahanap ko na po yung talak ng mama ko kasi wala na. Yung, kamusta ka na? Pag may sakit po ako na lang mag-isa. Yung mag-aalaga po sa inyo. Tapos, ang advice ko po is always take pictures. Hindi nyo po alam kung hanggang kailan. Pero, wag naman po mag-overthink. Just enjoy being with them. Kasi naniniwala po ako na yung buhay natin, hiram lang po talaga kay Lord. So, habang every day is a blessing, every good morning is a blessing, i-treasure po natin yun. And always thank God. Kahit pangit po yung naramdaman mo ngayon or masaya man, tiwala lang po sa Kanya. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, Vanessa, kasi at a very young age, namulat ka sa richness ng buhay. Not everybody kasi thinks na ang pagkawala ng mga pamilya natin ay blessing din. Alam mo ba, pag nawawala sila, nawawala yung pain nila, they're already with the Lord. But at the same time, even when we miss them so much, it is a gift for when they leave us behind because then we know the value of life. I understand, kasi yung tatay ko rin, kapatid ko eh. So, alam ko yung pakiramdam ng nawalan. Pero alam ko kasi na sa pagkawala nila, may dalang regalo yon para sa akin. So my family now, our families now, enjoy our love harder because we love them harder. We love them so much because alam mo na yung pakiramdam ng nawalan. Vanessa, maraming salamat Thank you sa so oras much mo. po. At marami, I'm sure, ang mga kapatid natin na sana katulad mo, kabataan, only child man o hindi, will cherish their families, lalo ang kanilang mga magulang na tumatanda na. Minsan kasi yung mga magulang pag tumatanda na, naiisang tabi na lang kasi iniisip mo, ay, nandyan pa naman sila bukas, or makulit, or sabi mo nga, matalak. Pero ito yung mga bagay na mamimiss natin kapag nawala sila. So, take advantage of the time. Vanessa, any social media accounts na pwede namin ikaw mapanood? At si Lolo. Pwede nyo po ako mapanood sa mga social media accounts ko sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, at Vanessa Raya. Thank you so much po for having me here. Amazing. Vanessa, maraming salamat. Balik ka ulit at updatean mo kami sa mga investment mo. Sige po. Abangan po natin ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples.
Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.